Ang Pilipinas bilang maraming mga kultura, hindi nakakagulat na ito ay tahanan ng maraming mga marilag na istruktura kasama ang mga lugar ng pagsamba. Ang parehong mga simbahang Katoliko at moske sa Pilipinas ay matagal nang ipinagdiriwang, hindi lamang para sa kanilang kagandahan, kundi pati na rin sa kanilang kahalagahan sa kultura. Ang mga moske sa Pilipinas lalo na sa Mindanao. Bago ang paggamit ng karaniwang estilo ng Arabe na pinagsama sa arkitektura ng estilo ng modernistang estilo, ang mga vernacular mosque ng Pilipinas ay naging estilo ng kubo at ang pagoda style, na kung saan ay napakapangkaraniwan hanggang sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. 10 Most Beautiful Mosque in Mindanao. 10. Tulay Central Mosque, Holo Sulo. Ang Tulay Central Mosque ay ang pinakamalaki at pinakalumang moske sa Sulo. Itinayo noong 1884, ang masjid ay nawasak sa isang digmaang noong 1974, at itinayo muli noong 2001. Ngayon, ang Tulay Central Mosque ay maaaring tumanggap ng higit sa 5,000 katao sa isang pagkakataon, na kung saan ay angkop lamang dahil ang lalawigan ay may isa sa mga pinakamalaking populasyon ng Muslim sa Pilipinas. Ang moske ay may isang rooftop, kung saan ang mga bisita ay maaaring magtaka sa nakagaganyak na mga kalye ng bayan. Nahaharap din ito sa isang magandang tanawin ng dagat at nakatayo laban sa isang nakamamanghang panorama ng bundok. Noong 2001, ang kasalukuyang araw na Masjid Tulay ay itinayo muli gamit ang $2 million donasyon mula sa Sheikh Zayed Al Nahyan Foundation sa United Arab Emirates. Siyam. Masjid Rayat, Tawi-Tawi. Mayroong isang bilang ng mga iconic na moske na maaari mong mahanap sa Bungaw tulad ng Masjid Rayat, Masjid Nurul Iman at Masjid Jama. Ang mga moske na ito ay hindi lamang nakatayo bilang mga lugar ng pagsamba, ngunit nagsisilbi rin bilang mga landmark ng kultura at arkitektura sa rehiyon. Ang Masjid Rayat, na kilala sa mga kapansin-pansin na minarets, ay isang hub ng mga aktibidad sa pamayanan, paghuhost ng mga kaganapan at pagtitipon ng relihiyon na pinagsasama-sama ang mga tao sa isang spirit of harmony and unity. Ang bawat isa sa mga moske na ito ay kumakatawan sa isang mahalagang bahagi ng masiglang tapestry ng pagkakakilanlan at relihiyosong pagkakakilanlan ng Bungaw. Ang inaugurasyon ng Masjid Rayat ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa at isang testamento sa pangako ng komunidad sa kanilang pananampalataya. Ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, kasama ang mga miyembro ng pamayanan, ay kinuha ang pagkakataong ito upang mabago ang kanilang pangako upang magtulungan patungo sa pagpapabuti ng Tawi-Tawi. 8. Haja City Raya Mosque, Talipao Sulo. Ang arkitektura na ipinakita sa Haja City Raya Mosque ay isang nakamamanghang pagpapahayag ng debosyon sa pananampalataya ng Islam. Ang mga simpleng puting pader na ito ay pinalamutian ng maraming iba't ibang mga pattern na ginagawang masigla ang moske. Ang iba't ibang mga inspirasyong ginamit para sa moske ay nagtatampok ng maraming iba't ibang mga kultura ng Islam sa Sulo. Hindi tulad ng karamihan sa mga moske na karaniwang ipininta ng isa o dalawang kulay, ang Haja City Raya Mosque sa Talipao, ang Sulo ay kilala para sa natatanging maraming kulay na facade na may maraming mga pattern laban sa mga puti, asul at kayumanggi na mga panlabas na kulay. Ang masiglang hitsura ay nakataas ang simpleng disenyo na hugis parisukat sa isang mas nakakaakit na paningin. 7. Sheikh Karim Al Maktoum Mosque, Simunul Tawi-Tawi. Ang mosque ay pinangalanan sa misyonero ng Arab na unang ipinang-aral ang relihiyon ng Islam sa Mindanao noong 1300s. Ang lugar kung saan nakatayo ang kasalukuyang moske ay kung saan ang unang moske sa Pilipinas ay naitayo pabalik noong 1380. Sa loob, maaari mo pa ring makita ang 4 na orihinal na mga haligi ng kahoy na kamangha-manghang na panatili. Sa tabi ng moske ay ang libing na lugar ng Sheikh Maktoum. Ang mosque, ang una at pinakalumang Islamic na lugar ng pagsamba sa bansa at Timog Silangang Asya, ang moske ay sumailalim sa muling pagtatayo noong 1960s kasunod ng pagkawasak nito noong World War II noong 1941.
Mayroong 4 na kahoy na haligi na inukit na may masalimuot na disenyo na nakatayo sa moske ngayon na protektado ng mga frame ng bakal na may baso. Ang mosque, tulad ng ipinahayag ng National Cultural Treasure, ay isa ring makasaysayang site sa Mindanao na naghahula sa pagtatatag ng gobyerno ng Pilipinas. Noong 1965, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos ay nagbigay ng personal na pagbisita sa masjid at naglagay ng isang makasaysayang bantayog sa dingding ng masjid. 6. Dimaukom Mosque, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao. Ang Pink Mosque, na kilala rin bilang Masjid Dimaukom, ay nakumpleto noong 2014. Ang moske ay pininturahan ng kulay rosas upang kumatawan sa kapayapaan at pag-ibig, at itinayo ng mga Kristiyanong manggagawa upang kumatawan ng pagkakaisa at magkakaugnay na pagkakaibigan. Nakatayo ito mula sa iba pang mga moske sa lugar, na may mga neutral na kulay na pader na may pinturang ginto na na-splatter dito at doon. Ang kulay rosas na moske na ito sa Datu Saudi Ampatuan, ang Maguindanao ay sinasabing sumisimbolo ng kapayapaan at pag-ibig. Pinangalan ng dating alkalde ng bayan, ang Masjid Dimaukom ay naging isa sa mga patutunguhan ng turista ng Maguindanao habang ang mga manlalakbay ay humihinto dito upang kumuha ng litrato ng photogenic mosque na ito. Ayon kay Mayor Dimaukom, na ginamit ang kanyang paboritong kulay rosas bilang kulay ng kanyang kampanya, ay nagsabi na ang pag-ibig ay sinadya upang masakop ang iba't ibang uri ng pag-ibig kabilang ang pag-ibig kay Allah at sa komunidad. Ang hakbang na ipininta ng moske ay isang pagsisikap na mapalakas ang lokal na industriya ng turismo ng Datu Saudi Ampatuan na ipininta o binuo ang mga rosas na gusali sa iba pang mga bahagi ng bayan. 5. Marawi Grand Mosque, Marawi City. Ang Marawi Grand Mosque ay may 3 palapag at isang basement at may kabuuang lugar ng sahig na 9,434 square meters. May kakayahan itong mapaunlakan ng 20,000 mga sumasamba sa anumang oras, at itinuturing na pinakamalaking lugar ng pagsamba sa Islam sa Pilipinas. Bago ang 2017 Marawi Siege, ang moske ay sumaklaw sa isang lugar na 2,500 square meters na may 3 palapag, at isang kapasidad upang mapaunlakan ang 5,000 katao. Ang bukas na lugar ng moske ay napapalibutan ng mga haligi, at ang pasukan ng moske ay inukit sa isang katanji tanging, bilugan na hugis. Nagtatampok ang mga interior ng moske ng isang simetriko na puwang na puno ng mga gintong tema at mga simbolo ng Arabe, pati na rin ang mga haligi at bintana. Ang isang itim, parisukat na minbar na may sulat ay nakatayo sa gitna, habang ang isang chandelier swings mula sa kisame. Pininturahan ng iba't ibang mga lilam ng berde, ang tradisyonal na kulay ng Islam, ang palat ng moske ay naglalarawan ng isang estado ng paraiso. Ang mga pattern at iba pang mga detalye ng ipininta na naka-emblazon sa mga minarets nito ay nakataas ang istruktura kahit na higit pa. 4. Tolek Sangay Mosque, Zamboanga City. Kilala na simbolo para sa Moros, minarkahan ng red domes ang Tolek Angay Mosque. Itinayo noong 1885, ang masjid ay nakatayo bilang pinakalumang moske sa rehiyon ng Zamboanga. Matatagpuan sa isang lugar ng baybayin, ang Tolek Angay Mosque ay mayroon ding kalapit na Emerald River na umaakit sa mga manlalakbay na bisitahin. Bukod sa pagiging isang kilalang lugar ng turista sa Zamboanga City, ang Tolek Angay Mosque ay itinuturing din na sentro para sa pagpapalaganap ng Islam. Ito ay sumailalim sa iba't ibang mga pagpapalawak sa buong taon upang mapaunlakan ang lumalagong komunidad. Ang moske ay nakatanggap din ng mga makabuluhang donasyon mula sa mga kilalang miyembro ng lipunan para sa muling pagtatayo at pagpapanatili. 3. Masjid Al-Nasser Abqi, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao. Ang isa pang martilyo sa lalawigan ng Maguindanao, mga 30 minuto mula sa bayan ng Cotabato City, ay tahanan ng marilag na puting Masjid Al-Nasser Abqi. Pinatunayan ng masjid na mayroong kagandahan sa pagiging simple. Kilala rin bilang White Mosque,
Ang moske ay may kulay na kumakatawan sa dalawang napakahalagang tenets ng pananampalataya ng Islam, kadalisayan at kapayapaan. Lalo na ito ay maganda sa hapon sa panahon ng paglubog ng araw, dahil ang kapansin-pansin na mga puting kulay ay nakatayo habang ang araw ay lumalabo. Ang moske ay pininturahan ng puti. Ang puti ay marahil ang pangalawang pinakakaraniwang nauugnay na kulay sa Islam, na kumakatawan sa kalinisan at katahimikan. Ang bayan ng Dato o Din Sinsuat sa Maguindanao ay kilala sa pagkakaroon ng dalawang patutunguhan ng turista na kinakatawan ng mga kulay, ang asul na lagoon at ang puting moske. 2. Sultan Haji Hassanul Bolkiah Mosque, Cotabato City. Ang Grand Mosque ng Cotabato ay ang pinakamalaking moske sa Pilipinas. Sinasakop nito ang isang 5,000 square meters ng lugar ng lupa at mga tower na higit sa 40 metro ang taas. Maaari ring mapaunlakan ng hanggang sa 15,000 mga sumasamba sa isang pagkakataon. Ngayon, ang parehong mga Muslim at Kristiyano ay nagpapanatili ng moske. Dinisenyo ng isang Filipino architect firm ang moske na may maraming mga gintong domes at minarets. Opisyal na pinangalanan pagkatapos ng Sultan ng Brunei, na nag-donate ng higit sa $40 million para sa gusali. Ang Bolkiah Mosque ay matatagpuan sa Barangay Kalanganan 2 sa Cotabato City. Ito rin ang pangatlong pinakamalaking moske sa Timog Silangang Asya pagkatapos ng Istiklal Mosque ng Indonesia at ang Marawi Grand Mosque. Ang moske ay itinayo noong 2011, kasama ang konstruksyon ng gusali na naiulat na nagkakahalaga ng $48 million. Sa paligid ng 53% ng gastos sa konstruksyon ay bahagyang pinondohan ni Sultan Hassanul Bolkiah ng Brunei, na kung saan pinangalanan ang moske, habang ang natitira ay pinondohan ng pangangasiwa ni Pangulong Noynoy Aquino. 1. Siddique Grand Mosque, Zamboanga City. Ito ang isa sa ipinagmamalaki ng Zamboanga City, ang kanilang pinakabago at pinakamalaking moske. Ang pagtatayo ng Siddique Grand Mosque ay isinasagawa at sa sandaling na kumpleto, ang 50 ektaryang ang magiging pinakamalaking moske sa Pilipinas, at isa sa pinakamalaki sa Timog Silangang Asya. Nakatayo sa masiglang pamayanan ng pasabolong sa lungsod ng Zamboanga, ang arkitektura na ito ay nagsisilbing isang makabuluhang landmark at kulturang pangkultura para sa populasyon ng Muslim sa rehiyon. Itinayo upang mapaunlakan ang libo-libong mga sumasamba, ang moske ay nagtatampok ng mga nakamamanghang arkitektura ng Islam na nailalarawan sa pamamagitan ng mga grand domes, masalimuot na kaligrapya, at magagandang dinisenyo na mga minarets. Ang moske ay hindi lamang nagsisilbing isang lugar ng pagsamba kundi pati na rin bilang isang sentro para sa mga pagtitipon ng komunidad, mga programang pang-edukasyon, at mga kaganapan sa kultura, na nagpapalakas ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at pagkakakilanlan sa mga lokal na pamayanang Muslim. Ang Siddique Grand Mosque ay isang testamento sa mayamang pamana ng Islam ng Pilipinas, na sumasalamin sa malalim na kasaysayan ng Islam sa rehiyon, na nagsimula noong ika-14 na siglo.